Hey! Hong Kong, Hong Kong, ano meron sa Hong Kong? Bakit maraming mga tao sa Pilipinas ang gustong pumunta dito sa Hong Kong? Alright, hello everyone, this is Jen C. Cloud. 20 years mahigit na ako dito sa Hong Kong na nagtatrabaho at naninirahan. Parang ito na yung lugar na masasabi kong aking um, hometown or lugar na kinasanayan. Ano meron sa Hong Kong at maraming tao ang gusto mamasyal dito, pumunta dito para magtrabaho or manirahan? Well, una sa lahat, ang Hong Kong ay isang maliit na pulo na napapaligiran ng tubig dagat. So, ang Hong Kong ay nahahati sa tatlong lugar. Ito ay Hong Kong side, Kowloon side, and New Territory. Ang Hong Kong side, ito yung pinakasentro. Ang Kowloon ay nasa middle at pinakadulo ay New Territory, which is malapit na yan siya sa China. Ang Hong Kong ay isang lugar free free crimes. Walang gaanong masasamang tao dito na gumagawa ng krimen dahil sila ay takot sa batas, takot sa mga pulisiya. Dito sa Hong Kong ay matataas ang building, of course, iba't ibang klaseng lugar at iba't ibang klaseng style ng mga matataas na building dito. Ang bilihin dito ay mahal. Ang magsimula sa mga pagkain, mahal. Mga damit, mahal. Pamasahe, mahal. So, sa estado ng sahod dito sa Hong Kong, kung ikaw ay mag-a-apply bilang domestic helper, ang mangyayari lang dito sa sahod mo ay hindi ko masasabi na makakaipon ka ng malaki dahil sa mag-i-spend ka rin ng pangangailangan mo pag ikaw ay nagtatrabaho dito. Lalo na kung ikaw ay hindi libreng pagkain sa iyong employer. So, pagtatrabaho dito sa Hong Kong ay depende sa amo na makukuha mo. Chinese or mga foreigner. Hindi lang naman Chinese ang nakatira dito, kundi marami din ditong mga banyaga na pinadala ng kanilang kumpanya dito sa Hong Kong para dito gumawa ng trabaho na nakatuon sa kanila. Right. So, ang pagtatrabaho sa Hong Kong ay hindi rin ganun kadali. Alam ng lahat na mahirap mag-apply ng trabaho dito sa Hong Kong bilang domestic helper kung ikaw ay magsisimula sa una doon sa Pilipinas. Marami ka munang dadaanan, kailangan mo munang mag-ipon or may sapat kang pera para tustusan yung iyong mga papers at pag-apply dito, mga processing fee na kinakailangan para ikaw ay maging successful sa pag-apply mo dito sa Hong Kong. So, ang pagtatrabaho dito sa Hong Kong ay hindi ganun kadali. Ang akala lang ng iba, maganda at masarap magtrabaho dito sa Hong Kong bilang domestic helper. So, sa aking masasabi ay sa loob ng 20 years na pagtatrabaho ko dito, iba't ibang klase ng emosyon at desisyon at kung ano-ano pa ang mangyayari sa iyo kung ikaw ay nag-iisang magtatrabaho dito sa Hong Kong o nagtatrabaho dito sa Hong Kong kasama ng iba't ibang klaseng employer. May mga employer na abusado at may mga helper din na umaabuso. Lalo na kung ang kanilang mga amo ay medyo kayang dalhin. At may mga amo din na abusado kapag ang kanilang kasambahay ay medyo uuulang. So, ganun lang. So, ano pa ang kailangan na malaman ninyo kung bakit ang Hong Kong ay gustong puntahan ng kahit sino sa Pilipinas, sa Indonesia at kung saang lugar pa man. Dito sa Hong Kong ay masasabi nating maganda ang
mga lugar na dapat pasyalan: Hong Kong Disneyland, Ocean Park Hong Kong, Ngungping, 100 Buddha, and Lama Island. Lahat maraming pwedeng pasyalan dito, kaya ang lahat gustong pumunta dito maging turista. At isa pa, ang isang bagay na maganda rin sa Hong Kong ay pwede kang tumawid na Macau from Hong Kong. 1 oras lang, sasakay ka ng ferry. But of course, kailangan pa rin ng passport. Dahil hindi ka makalabas ng Hong Kong, pasakay ng ferry papuntang Macau. Kung hindi, i-check ng immigration ng iyong passport. So, ang diferensya lang ng ferry ay dadaan ka pa rin ng immigration, pero dagat ang daan nyo at the same time. Kapag airplane, dadaan pa rin yan ng immigration bago lumipad. So, kapag ikaw ay pumunta tumawid ng Macau, 1 buwan na itatatak sa'yo na visa doon. Pero, pwede kang bumalik ng Hong Kong agad-agad sa araw na yan. Kahit 1 buwan pa ang visa na itatatak sa'yo. So, ano pa ang meron sa Hong Kong? Dito sa Hong Kong, kapag linggo, maraming OFW na nag-o-off. At ang mga Pilipinos, OFWs dito sa Hong Kong, mostly ay tumatambay sa Hong Kong side, central area. Meron tayong tinatawag na Causeway Bay. Sasakay ka ng train, mga 5 minutes lang nandun ka na sa Causeway Bay from Central. Ang central area ay para sa mga tambayan ng mga Pilipinong OFW, at ang Causeway Bay naman ay mostly doon ang baluarte ng mga Indonesian domestic helper. So yun ang isang bagay na kailangan na masasabi ko rin sa inyo para alam natin kung bakit gusto ng lahat pumunta dito sa Hong Kong. So pag Sunday, statutory and public holidays, makikita natin yung mga domestic helper around. Dito ay wala pang eksaktong location para o shelter na pwedeng pagtambayan ng mga kababayan natin OFW kapag sila ay nag-holiday. Sunday OFWs around, dahil wala pang nakaredy na para sa kanila. So most of them ay makikita mo sila sa paligid. Meron silang cartoons na malapad, at yun ay nilalapag nila sa grounds dyan, at dyan sila nakaupo. Meron mga nakalaglag na mga pagkain nila, baon nila for the whole day. Ay iba naman ay naglalaro dyan, kung ano-ano. Yung iba naman ay pupunta ng beach. Yung iba naman ay may mga activities, nag-aaral ng swimming, o nag-aaral ng karate, or nag-aaral ng kung ano-ano pang mga hobbies na gusto nilang matutunan dito. So, syempre magbabayad sila. So, ganun ang sistema ng mga OFW dito pag Sunday. Makikita mo, the whole Sunday, marami yan, mga Pilipinos nandyan lahat. Minsan nga yung iba, pag nakasalubong kayo dyan kapwa Pilipino, hindi na nag-uusap o hindi na nag-hi, parang wala na lang. Nasanay na. So, when it comes sa mga bilihin, mga murang bilihin, ang mga murang bilihin dito sa Hong Kong, mostly, matatagpuan sa Wan Chai, matatagpuan saan pa ba ang murang bilihin maliban sa Wan Chai? Mga pagkain, mga damit, nandun sa Wan Chai, medyo mura. So, kung ikaw ay namimili ng bibilhin, doon ka pumunta sa Wan Chai para makarami-rami ka dyan sa hawak mong Hong Kong dollars. At doon naman sa Central, sa Hong Kong side, meron tayong tinatawag doon na ali-ali. Itong ali-ali na tinatawag dito, isang lugar na doon mo makikita ang mga parlor ng mga Pilipino. Meron silang parlor doon. Doon mo makikita ang mga murang bilihin doon sa ali-ali. At ang Worldwide House ay doon mo rin makikita sa Central Hong Kong side. Ito ay
punong-puno ng mga Philippine products, mga pagkain ng Pinoy, at kung ano-ano pa mga pangangailangan ng mga Pilipino na gusto nilang bilhin, mga saging na saba, at mga kakanin, mga itlog na pula, mga gulay na galing sa Pilipinas. Nandun lahat sa loob ng World Wide House. At dito sa World Wide House, makikita mo rin sa loob ang mga bangko ng Pilipinas tulad ng PNB, BDO, ano pa, maraming remittances. Meron din siyang nasa loob nun, meron din siyang Western Union. So pwede kayong mag-impok ng pera nyo at pwede kayong magpadala ng pera through Western Union at kung ano-ano pa mga bank to bank na gusto nyong gawin. At doon, punong-puno ng mga Pilipino ang World Wide House. At bumabaha ng mga tinapay, pandesal, mamun, at mga pilipit, mga biko, kung ano-ano pa nandun lahat. Mga dilata at mga noodles ng Pilipinas, kung gusto mo, nandun lang lahat sa World Wide House. Ano pa ang pwede nating ibahagi? So, ito ang Hong Kong ay malapit lang sa Pilipinas. 2 hours flight from Hong Kong to Pilipinas at Pilipinas to Hong Kong 2 hours ang flight. At dito ay napakadaling kumilos dahil ito ay free country ang Hong Kong. Kaya maraming pumupunta dito dyan sa atin para, lalo na yung mga may pera, pupunta dito sa Hong Kong para mag-shopping. Pupunta ng Landmark, pupunta ng IFC, pupunta ng Sogo. Yan yung mga bilihin ng mga gamit sa katawan at sa bahay at kung ano pa na kailangan ng tao, ng mga turista, kaya sila pumupunta dito. Mga gamot. So, maraming bagay tayong pwede pang pag-usapan tungkol sa kung ano ang meron sa Hong Kong. Dito mag-i-stop muna tayo para pag-usapan ng mga susunod kung ano pa ang inyong gustong pag-usapan. This is Jessie Clag. I'm very happy because you are there. Thank you for watching and see you again next time.